Kabanata 3431. Ha! Ang pangalan ng babae ay Larissa Lee. Nang marinig ang mga salita ni Harvey, natigilan siya, ang kanyang maputlang mukha ay naging maliwanag na pula. Siya ay likas na humakbang patungo kay Cynthia at bumulong. Baliw ba ang iyong bayaw o ano? Paano niya kakausapin ang babaeng tulad ko? Siya ba ang pervert na hindi gumalaw sa kapatid mo sa loob ng 3 buong taon, tulad ng sinabi mo? Natural, si Cynthia siguro ang nagsabi noon. Dahil doon, kakaibang tingin ang ipinakita ni Larissa habang nakatingin kay Harvey. Nakaramdam ng awkward si Cynthia. Nagkakamali ka, Larissa. Mabilis na nakaisip si Cynthia ng paraan para mawala ang awkwardness. Ang aking hipag ay napakatalino, Larissa. Hindi niya ito tatanungin ng walang dahilan. Wala ka ba talagang tulog? Tumango si Larissa na kakaiba pa rin ang itsura. Cynthia, hindi man loloko ang hipag mo, di ba? Narinig ko na may mga tao na nakikita kung ano ang mali sa katawan ng bawat isa, at ginagamit ang mga ito upang linlangin ang iba. Si Cynthia ay lubos na nalilito, at hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Kumunat ang noo ni Harvey. Sorry, pero hindi ako manloloko. Wala ka ring sakit. Nakapasok ka ba sa mga sinaunang libingan o umalis sa lumang mansyon na may maraming masamang enerhiya? Tinatrato ni Larissa si Harvey na parang pervert hanggang marinig niya ang mga salita nito. Tumingin siya kay Harvey, gulat na gulat. Tama iyan. Pumasok ako sa isang bakanteng bahay noong nakaraang linggo habang naglalaro ako ng strip murder. May kabaong sa loob, kung tama ang pagkakaalala ko. Medyo malamig ang pakiramdam. Ngunit nanatili lang ako sa loob ng kalahating oras. Kaya ba kulang ako sa tulog? Tama, bahagyang tumango si Harvey. Siyempre, ang iyong katawan ay nababalot ng masamang enerhiya. Malalagay ka sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay kung hindi mo siya aalisin sa loob ng 3 araw. Ito ay magiging talagang masama. For Cynthia's sake, you must take this. Dapat makatulong ito. Kinagat ni Harvey ang daliri niya at tumulo ang dugo sa tisyo na kinuha niya. Mula nang siya ay magsundalo sa loob ng 3 taon, ang kanyang dugo ay likas na kayang labanan ang masasamang enerhiya dahil sa kanyang pambihirang lakas. Tandaan, dalhin mo ito sa lahat ng oras sa buong linggo. Nakakadiri ka, sabi mo hindi ka manloloko. Hindi napigilan ni Larissa na mapasigaw. Anong ginagawa mo? Sabi mo makakatulong itong maduming tisyo na may dugo mo. Anong biro? Sinusubukan mo pa ring gawin ang mga bagay na tulad nito sa panahon ngayon. Hindi mo ako sinusubukang lokohin dahil lang sa estudyante ako, di ba? Gusto kong malaman mo na nakaranas ako ng mas mataas na edukasyon. Hindi ako maloloko nito. Ikaw din, Cynthia, bakit mo sinabi ang lahat ng iyon sa iyong bayaw? Akala ko magkaibigan tayo. How dare you team up with him against me? Nagtataka ako kung paano tayo nagkakilala sa Flutewell pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Nandito ka lang ba para sa pera ko, tama? Binaygo mo ako, Cynthia. Tinatrato kita bilang isang mabuting kaibigan, ngunit mukhang isa lang akong supot ng pera sa iyo. Pinunit ni Larissa ang tisyo at galit na umalis. Walang magawang umiling si Harvey matapos makitang lumayo si Larissa. Galit na galit si Cynthia. Sa totoo lang, hindi ba niya alam kung gaano ka kagaling? Hindi ka lang niya pinaniniwalaan. Saglit na nag-alinlangan si Cynthia pagkatapos niyang magreklamo. Brother-in-law, totoo ba lahat ng sinabi mo? Tanong niya habang nakatingin kay Harvey. Malalagay ba sa panganib si Larissa? Tumango si Harvey. Siyempre, malapit na siyang malagay sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Tama. Maaapektuhan ka rin ng evil energy nito. Mas mabuti kung mag-iingat ka. Naglagay si Harvey ng ilang patak ng dugo sa isang sariwang tisyo bago iabot kay Cynthia. Itago mo ito sa iyo. Sobra. Palihim na tumango si Cynthia bago masayang isinuot ang tisyo sa kanyang bulsa. Tama. Pagkatapos magligpit ng mga tisyo, tinapik ni Cynthia ang kanyang ulo at sinabing, Sinabi ko lang kay Larissa na maglalaro kami ng strip murder kasama ang iba ko pang kaibigan sa universidad. Gusto mo bang sumama? Strip murder.
Natigilan si Harvey nang marinig ang pangalan. Ano ba yan? Roleplay lang yun, sagot ni Cynthia. Lahat ng kalahok sa laro ay may kanya-kanyang script para sa kanilang karakter, tulad ng sa mga pelikula. Napakasaya. Ang script para sa gabing ito ay isang spy war na itinakda sa Republika. Karaniwang naunawaan ni Harvey na ang larong Strip Murder ay karaniwang isang pantasya na laro para sa mga kabataan. Napabuntong hininga si Harvey. Wala akong masyadong libreng oras. Tapos pagod pa ako pagkatapos ng lahat ng trabaho. Matutulog na ako. Maglaro ka kung gusto mo, ngunit huwag kang magpa-late ng uwi. Tandaang hilingin sa mga tauhan ni Kayden na sunduin ka. Sige, naiintindihan ko. Umalis si Cynthia na may pagtatampo na mukha. Actually, gusto niyang maglaro din si Harvey. Siguro kaya nilang gampanan ang papel ng kapareha sa isa't isa. 9:00 ng gabi, nagising si Harvey sa malakas na vibration mula sa kanyang phone. Pinindot niya ang speaker button, at narinig ang panik na tono ni Cynthia. Masama ito, hipag. Natigilan si Harvey. Hindi ka ba naglalaro? Anong mali? Hindi ko rin alam, ngunit mayroon kaming mga tunay na baril na nakatago bilang props. Nabaril si Larissa. Tama ka. Talagang napunta siya sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Umupo agad si Harvey. Huwag kang magpanik. Ipadala sa akin ang iyong address. I will head there now. Mahinahong sagot niya. Agad na ibinaba ni Harvey ang tawag at tumungo kaagad sa Film City. Noong nakaraan, sina Cynthia, Larissa, at ang iba pa nilang mga kaibigan sa unibersidad ay nasa pinakamahalagang sandali sa kanilang script. Talagang gusto nilang lahat. Ang tungkulin ni Larissa ay bilang isang republikang estudyante na magsasakripisyo ng sarili para sa kapakanan ng bansa. Bilang isang espiya, dapat barilin ni Cynthia ang isa sa kanyang sarili para sa kapakanan ng bansa, pati na rin maiwasan ang isa pa na malantad. Kinuha ni Cynthia ang demonstration firearm at hinayla ang gatilyo, tulad ng sinabi ng script. Bumagsak si Larissa sa lupa sa isang iglap, at lahat ay nagsimulang pumalakpak. Iniisip na si Larissa ay ganap na nakatuon sa tungkulin. Ngunit pagkatapos makita ang dugo mula sa kanyang dibdib, napagtanto nila na siya ay talagang binaril. Hindi malubhang nasugatan si Larissa at wala siya sa anumang panganib. Gayunpaman, lubos siyang nabigla, patuloy siyang kumikibot sa lupa habang tinatakpan niya ang kanyang sugat, at hindi tumugon sa sinumang tumatawag sa kanyang pangalan. Sa sobrang takot ni Cynthia ay nanginginig na siya. Siya ang naghila ng gatilyo. Hindi niya akalain na tatamaan talaga ng mga bala ng baril. Kung hindi dahil sa pag-actress, namatay na si Larissa. Patuloy ang mabilis na tibok ng puso ni Cynthia. Alam niyang kailangan niyang tawagan si Harvey pagkatapos ng ganitong malaking nangyari. Matapos maunawaan ang sitwasyon, si Harvey ay nagmaneho dito sa pinakamabilis na kanyang makakaya. Ang Floatwell Movie City ay isang maliwanag na lugar na puno ng pagkain at libangan. Patuloy na nanginginig si Cynthia habang nakadapa sa bench. May hawak siyang bote ng tubig, pero hindi man lang umiinom. Ang lokal na pulisya ay nasasangkot na sa sitwasyon. Agad na inaresto ang may-ari ng strip murder venue. Kinailangan ng mga kaibigan ni Cynthia sa unibersidad at ng iba pa upang maitala ang kanilang mga pahayag. Sinamaan ng tingin ng dalawang inspector si Cynthia mula sa malayo. Alam nilang inosente siya, ngunit natural na hindi siya pinayagang makaalis. Ang swerte mo, Cynthia. Kung hindi ka natigilan, napatay mo ang isang tao. Tuldok. Pero kakaiba yun. Hindi ba props lang iyon? Bakit may mga bala sa baril? May nagbabalak bang patayin si Larissa? Alam ng salarin na siya ay gumaganap bilang isang magiting na estudyante. Kaya ba ginagawa ng taong iyon ang lahat ng ito? Ito ay nakakabaliw. Huwag kang mag-alala, Cynthia. Malamang wala itong kinalaman sa atin. Lahat dito ay biktima. Pinalibutan siya ng kanyang mga kaibigan sa unibersidad. Ang lahat ay nagsasaya sa paglalaro, ngunit hindi nila akalain na may mangyayaring ganoon. Gayunpaman, medyo nagkakaisa ang mga estudyante, at hindi nila sinisi si Cynthia sa nangyari.
Pagkatapos ng lahat, hindi sinasadya ni Cynthia na barilin si Larissa gamit ang totoong baril. From a certain point of view, biktima lang rin si Cynthia. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Cynthia matapos marinig ang kanilang mga sinabi. Hindi siya nag-abalang magsabi ng kahit ano. Sa sandaling ito, mula sa malayo, nakita ni Cynthia ang isang matangkad at gwapong lalaki na nasa 20s ang edad na naglalakad palapit sa kanya. Senior Miller. Ang lalaki ay senior ni Cynthia, ngunit nakapagtapos na siya maraming taon na ang nakararaan. Isa siya sa mga boss ng strip murder, at may magandang relasyon kay Larissa. Nakatayo siya sa tabi ni Larissa na may malumanay na ekspresyon sa mukha. Ginagamot ng mga medical staff ang sugat ni Larissa. Natuklasan nilang peke ang mga bala. Bakat lang sa labas ng balat ni Larissa kaya hindi naman siya masyadong nasugatan. Sabi nito, halatang gulat lang siya. Napaupo siya sa lupa na may matamlay na tingin sa mga mata. Hindi siya umimik, hindi rin siya nagalit. Parang wala siyang maramdaman. Sobrang nag-aalala si Cynthia na sobrang guilty. Hindi niya alam na magiging ganoon si Larissa. Noon lang, naalala ni Cynthia ang sinabi ni Harvey. Kusa niyang kinuha ang tisyo na dala niya. Halos mapasigaw siya nang maging alikabok ang tisyo sa isang iglap. Natigilan si Cynthia, nasa kalagayan din ba siya nang nagbabanta sa buhay? Iniligtas ba talaga siya ng kanyang bayaw? Larissa, ayos ka lang. Anak kong babae. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng tradisyonal na damit ang dumating sa lokasyon kasama ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Nilapitan niya si Larissa nang may pagtataka, bago naghagis ng napakalaking pag-atake. Agad na tumayo si Senior Miller at yumuko sa harap ng babae, tinawag siyang Mrs. Lee. Hindi taga-Floatwell si Cynthia, kaya hindi niya alam kung sino si Mrs. Lee. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Iyan ang ina ni Larissa. Balita ko galing siya sa Floatwell Business Alliance. Kasangkot siya sa pagbuo ng bagong distrito ng Floatwell. Mayaman sila, mas maganda din ang katayuan ng tatay niya. Sa tingin ko siya ay isang kilalang figure ng Longmen. Napakayaman ng kanilang pamilya. Sinabi ni Larissa na babayaran niya ang strip murder, ngunit sino ang nakakaalam na mangyayari ito? Nagpakita ng paghanga ang mga estudyante. Masyadong pambihira ang pamilya ni Larissa. Hindi niya kailangang humingi ng isang bagay sa buong buhay niya, at nasa kanya na ang lahat. Ang mga mag-aaral ay ipinanganak sa normal na pamilya. Kahit na ang ilang mga middle class na estudyante ay hindi may kukumpara ang kanilang sarili kay Larissa. Nainggit sa kanya ang lahat dahil doon. Sa sandaling ito, itinuro ni Madam Lee si Senior Miller. Sinigawan siya bago siya sinampal ng 2 beses sa mukha. Parang tinuturuan niya ang kanyang apo. Napakabangis talaga ng itsura niya ng mga sandaling iyon. Hindi naman nagalit si Senior Miller matapos masampal sa mukha. Sa halip, tahimik siyang may ibinulong habang nakatingin kay Cynthia. May problema, Cynthia, mukhang sinisisi ka ni Senior Miller. Narinig ko na ang ina ni Larissa ay isang hindi makatwirang tao. Hanapin ang inspector ngayon. Malaki ang magiging problema mo kung hindi. Alam ng mga estudyante na napakayabang ng pamilya Lee. Kaya naman, mabilis nilang binalaan si Cynthia tungkol dito. Natigilan si Cynthia, sisihin ako, pero biktima din ako. Paano niya nagagawa ang bagay na iyon? Bago pa maipaliwanag ng mga natarantang estudyante ang sitwasyon, malamig na tumikim si Madam Lee at itinulak si Senior Miller sa isang tabi. Pagkatapos, galit siyang humakbang patungo kay Cynthia na sinusundan siya ng maraming tao. Ikaw ba si Cynthia? Malamig na sigaw ni Mrs. Lee, sinukat si Cynthia. Magsalita ka. Ikaw ba? Natigilan si Cynthia, tapos, tumayo siya ng may paggalang. Kamusta? Ako ang kaibigan ni Larissa sa universidad, si Cynthia. Ako, sampal. Bago pa man matapos ang sasabihin ni Cynthia ay nasampal na siya sa mukha. Sumigaw siya bago tumalikod, wala siyang panahon para mag-react sa sitwasyon. Napakalamig ng mukha ni Mrs. Lee. You little bastard. Nararapat kang mamatay. Tinakpan ni Cynthia ang mukha niya. Para saan? Walang magawang sigaw niya. Sampal.
Itinapat muli ni Mrs. Lee ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Cynthia. Ang mukha ni Cynthia ay ganap na namamaga, at muli siyang sumuray-suray. Magbigay ka man lang ng dahilan kung may masasaktan ka. Galit na sigaw ni Cynthia. Hindi ka maaaring maging hindi makatwiran. Tumakbo si Senior Miller na may mapait na tingin. Kumalma ka, Mrs. Lee. Hindi niya sinasadya. Lumayas ka dito. Wala kang karapatang magsalita dito. Bubugbugin ulit kita kung hindi. Malamig na sigaw ni Mrs. Lee. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3435. Tinitigan ng masama ni Mrs. Lee si Cynthia. Paanong hindi mo naintindihan kung bakit kita sinaktan ngayon? Alam ko ang lahat, damn it. Ikaw ang bumaril sa anak ko. Nagseselos ka sa kanya, kaya gusto mo siyang takutin. Alam mong may bala ang baril. E paano kung saktan kita? Ginagawa ko ito para sa aking anak. Itinaas muli ni Mrs. Lee ang kanyang palad. Sampal. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, naghanda si Cynthia na humarang sa sampal. Maging makatwiran, ginang. Pumunta kami dito para maglaro. Si Larissa mismo ang pumili ng papel. Sinusunod ko lang ang script. I'm sorry kung nangyari ito. Pero hindi ko kasalanan. Biktima lang din ako. Walang magawa ang ekspresyon ng mukha ni Cynthia. Bakit ko hihilahin ang gatilyo kung alam kong may mga bala ang baril? Nagi-guilty ako dyan pero hindi mo ako masisisi. Maging medyo makatwiran. Okay lang kung galit ka. Sinubukan ni Cynthia ang lahat para ipaliwanag ang sitwasyon. Naging malamig ang ekspresyon ni Mrs. Lee. Hindi mo pa rin mababago ang katotohanan na hinayla mo ang gatilyo, bastard ka. Sinaktan mo ang anak ko. Malinaw na naiinggit ka sa aking anak na mas mahusay kaysa sa iyo sa lahat ng paraan. Kaya't sinubukan mong patayin siya. Pagbabayaran mo ito. Sisiguraduhin kong aminin mo ang iyong pagkakamali. May sasabihin ako sa'yo. Tinuturuan lang kita ng leksyon ngayon. Kung may mangyari sa anak ko, babayaran kita. Gusto kong magbayad ang bawat miyembro ng iyong pamilya. Marahas na humakbang pa harap si Mrs. Lee, akmang sasampalin muli ang mukha ni Cynthia. Mabilis na hinarang muli ni Cynthia ang pag-atake, at hindi na niya tinamaan. Galit na galit si Mrs. Lee nang makitang hinarang na naman ang sampal niya. Huwag kayong tatayo lang dyan. Sumigaw siya. Dalawang babaeng nakasuot ng tradisyonal na damit ang naglakad at hinawakan si Cynthia, at kinaladkad papunta kay Madam Lee. May iba pang humila sa buhok ni Cynthia, pinilit siyang tumingin ng diretso sa mga mata ni Mrs. Lee. How dare you? How dare you still try to block me? Lumaban ka kung maglakas loob ka. Malamig na tumawa si Madam Lee bago sinampal sa mukha si Cynthia. Sampal, sampal, sampal. Sa isang iglap, namamaga ang mukha ni Cynthia na parang baboy. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matingkad na pulang bakas ng mga palad, at tumulo ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Gustong lumaban ni Cynthia, ngunit nalampasan niya ang bilang. Ang tanging magagawa niya ay magtiis. Nagpanggap si Senior Miller at ang iba pa na pinipigilan ang laban, ngunit hinarang sila ng mga tauhan ni Madam Lee. Gusto ng ilan sa mga estudyante na itigil ang away bago nila nakita ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Mrs. Lee. Wala silang ibang choice kundi panoorin si Cynthia Zimmer na pinahihirapan. You little bastard! Dapat binili ng anak ko ang lahat ng ito para sa iyo, tama ba? Kinuha mo ang lahat sa aking anak, ngunit sinusubukan mo pa ring patayin siya dahil sa selos. Ang mga taong katulad mo ay nararapat na mamatay. Napagod na si Mrs. Lee matapos sampulin si Cynthia ng 100 beses. Inagaw niya ang Hermes handbag ni Cynthia na may malamig na tingin pagkatapos nito. Naisip niya na ang isang tulad ni Cynthia ay hindi karapat-dapat sa ganoong bagay. Ang handbag ay nagkakahalaga ng ilang libong dolyar para lamang sa kanyang mga luho. Naniniwala si Mrs. Lee na maaaring nakuha ito ni Cynthia mula kay Larissa Lee. Mas lalo siyang nagalit pagkatapos noon.
Kinuha niya ang lahat sa handbag ni Cynthia at ibinato sa mga dumadaan. Iyong laptop na ito ngayon. Ito ay isang wallet. Ginawa ko ang isang pabor para sa asong ito. Ibinigay ni Mrs. Lee ang lahat ng mga gamit na mayroon si Cynthia, bago niya itinago ang Hermes handbag para sa kanyang sarili. Anyway, luxury item iyon. Ayaw niyang ibigay ito sa iba. Galit na galit si Cynthia matapos makita ang eksenang iyon. Huwag mong hawakan ang mga gamit ko. Binigay yan sa akin ng hipag ko. Balik mo dito. Sobrang saya ng mga taong naglalaro ng strip murders. Hindi nila inaasahan na makakakuha sila ng napakaraming mga bagay sa pamamagitan lamang ng pagpunta doon. Nagpapasalamat sila kay Madam Lee sa pagiging bukas palad habang binabaliwala ang pagiging walang magawa ni Cynthia. Binigay ito sa iyo ng bayaw mo. Ang dami niyang binili sa iyo dahil natulog ka sa kanya, tama ba? Ganap na napaka-walang hiya mo. Hindi ako makapaniwala na gagawin mo ang bagay na iyon sa sarili mong bayaw. Nakakasuklam. How dare you call yourself a student? Sasabihin ko sa iyo kung paano gumagana ang mundo sa mga araw na ito. Sinampal muli ni Mrs. Lee ang mukha ni Cynthia. Halika dito. Paluhurin sa harap ng anak ko ang beach na ito. Gawin mo siyang magpakumbaba. Kung may mangyari sa aking anak, ilibing mo rin siya sa lupa. Hindi ako aalis. Hindi ko kasalanan. Tumulo ang dugo sa buong mukha ni Cynthia at ganap na namamaga ang mukha dahil sa pambubugbog. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Pagkatapos ng lahat, hindi niya ito responsibilidad noong una. Ano, binigyan na kita ng pagkakataon na tubasan ang iyong sarili, ngunit tumanggi ka. Sa palagay ko ay naging napakabuti ko sa iyo. Si Mrs. Lee ay namumula sa galit. Siya ay miyembro ng Floatwell Business Alliance. Hindi siya kasing taas ng ranggo gaya ng ilan sa iba, ngunit mayroon pa rin siyang milyon-milyong dolyar at ilang kumpanya sa kanyang pangalan. Malinaw, isang ordinaryong estudyante sa universidad ang walang kapantay sa kanya. Anong biro? Sampal. Nang akmang iwagayway ni Mrs. Lee ang kanyang kamay, medyo nagpumiglas si Cynthia bago iginalaw ang palad pasulong. Nakaramdam ng matinding sakit sa mukha si Madam Lee bago bumitaw sa pagkakahawak. Tatawag ako ng pulis. Natisod si Cynthia sa lupa. Didimande kita. Namanhid ang ulo ng mga estudyante nang makita ang eksenang iyon. Huwag mo munang isipin yan ngayon. Tumakbo ka na lang. Hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Tumakbo ka. Sa tingin mo kaya mong tumakbo. Tinakpan ni Mrs. Lee ang mukha niya habang nagagalit. Hindi ka madaling makaalis dito. Kahit ang Diyos ay hindi ka kayang iligtas ngayon. Humakbang si Mrs. Lee at sinipa si Cynthia Zimmer sa lupa habang sumisigaw ng malakas. How dare you resist, you little bitch? Mamatay. Ikaw na walang pinag-aralan na bastard ka. Tuturuan kita ng manners kung walang nagtuturo sa'yo. Tuturuan kita kung paano igalang ang mga nakatatanda. Namumula sa galit si Mrs. Lee, lalo na nang makita niya ang magandang mukha ni Cynthia. Gustong-gusto niyang tadyakan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mataas na takong. Mamatay, mamatay, mamatay ka, maliit na bastard. Panay ang pagsipa kay Cynthia habang nakasubsob sa lupa, pero tinakpan niya ng mga kamay ang ulo niya para hindi siya masaktan doon. Ngunit kahit na ganoon, ang mga braso ni Cynthia ay puno ng dugo at mga pasa. Nakaharang ka pa. Kung hindi kita babayaran ngayon, mas pipiliin ko pang mamatay. Pagkatapos, itinuro ni Mrs. Lee ang ilang mga kaibigang lalaki sa paligid niya na may malamig na ngiti. Punatin ang kanyang damit at kumuha ng ilang larawan bilang babala. Lumiwanag ang mga mata ng mga kaibigang lalaki niya bago sila naglakad pasulong na may kaawa-awang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi pa nila ginalaw ang isang inosenteng estudyante na tulad ni Cynthia. Malinaw na sasamantalahin nila ang pagkakataon sa oras na iyon. Bang! Namula si Cynthia sa galit. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa magdusa ng ganitong kahihiyan. Isinandal niya ang ulo sa lupa bago bumagsak maya-maya. Natigilan si Mrs. Lee bago siya nagpakita ng nakakaawang ngiti. Huwag mong isipin na tapos na ito dahil lang sa nahimete siya. Sigaw ni Mrs. Lee, sabay turo sa ibang mga estudyante.
Bantayan mo siya. Sabihin mo kapag nagising na siya. Kailangan kong alagaan ang baby girl ko. Naipadala na si Cynthia sa isang pansamantalang medical bay nang dumating si Harvey York. Natakot ang mga estudyante, pero dinala pa rin nila si Cynthia dito sa pinakamabilis na paraan. Ang lahat ng mga doktor at nurse ay umaaliw kay Mrs. Lee noong panahong iyon, kaya walang gumamot sa mga sugat ni Cynthia. Sa halip, kailangang gamutin ng mga estudyante ang mga pinsala ni Cynthia gamit ang kanilang kaalaman sa first aid bago tumawag ng ambulansya. Dahil sa layo ng Film City, hindi agad nakarating ang ambulansya. Nang pumasok si Harvey sa medical room, nakita niya ang miserableng kalagayan ni Cynthia. Hindi lang puro sira ang damit niya, may mga pasa pa rin siya sa buong katawan. Ito ay isang malungkot na tanawin. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng mga marka ng palad. Ang kanyang mga braso ay natatakpan din ng mga bakas ng sapatos. Mabubuo ang mga peklat sa buong katawan niya kung hindi siya magamot sa oras. Nakaramdam ng kirot sa puso si Harvey. Anong nangyayari dito? Malamig na sigaw ni Harvey. Pinakalma na niya ang kanyang sarili sa abot ng kanyang makakaya, ngunit may hindi maipaliwanag na aura pa rin ang lumabas sa kanya. Ang mga estudyanteng kasama ni Cynthia ay nagpupumiglas. They wouldn't dare say a word nang makita nila ang galit na tingin ni Harvey. Hoy! Ano pa? Ang maliit na asong ito ay binaril si Miss Lee habang naglalaro ng isang hangal na laro. Tinuruan siya ni Mrs. Lee ng isang leksyon pagkatapos malaman ang tungkol dito. Buhay pa ang asong yun dahil magaling si Mrs. Lee. Kung ang aking anak na babae ang nabaril, pupunitan ko ang pumatay. Sabi ng isang babae sa kakaibang tono, sabay tingin kay Harvey. Medyo marami siyang kinuhang regalo kay Madam Lee ngayon lang, kaya natural na obligasyon niyang bantayan si Cynthia para dito. Ang iba na nag-aakalang dapat ay mas malamig na nilalait si Cynthia, sinisisi siya sa hindi pagkakaroon ng higit pang bagay sa kanya. Iyan ay kalokohan. Hindi napigil ang mapa bulalas ng isang estudyante. Biktima din si Cynthia Zimmer, ngunit patuloy siyang inaatake ni Mrs. Lee dahil hindi niya magagawa iyon sa iba. Pagkatapos, ipinaliwanag ng mga estudyante ang buong sitwasyon. Kasama ang katotohanang kukunan na sana ni Mrs. Lee ng hubad na larawan si Cynthia. Hindi alam ng mga estudyante kung sino si Harvey York ngunit natitiyak nilang tiyak na iingatan niya si Cynthia matapos makita ang galit na nakasulat sa kanyang mukha. Unti-unting kumalma si Harvey matapos marinig ang mga paliwanag ng mga estudyante. Hindi mo ba kilala kung sino si Mrs. Lee? How dare you criticize him like this? Pinandilatan ng babae ng malamig na tingin ang mga estudyante. Gusto niyo bang mamatay o ano? Kung sasabihin ko ito kay Mrs. Lee, huhuborin din niya ang lahat ng mga damit niyo. Malamig na tumawa ang iba habang nakatingin sa mga estudyante. Nasa sabik silang makita kung ano ang makukuha nila sa sitwasyon kung hinuboran din ang mga estudyante. Gulat na iginalaw ng mga estudyante ang kanilang mga mata bago tumakbo sa likod ni Harvey. Halata namang natakot sila. Don't worry, sabi ni Harvey habang nakatayo sa harap ng mga estudyante. Walang makakasakit sa inyong dalawa ngayong nandito ako. Oh, gusto ba ng lalaking ito na iligtas ang mga babaeng nasa pagkabalisa ng hindi iniisip ang mga kahihinatnan sa puntong ito? Sabi ng babae, sinukat si Harvey. Walang makakasakit sa kanila. Sino ka sa tingin mo? Si Batman. Sa tingin mo kaya mong itaguyod ang hustisya o ano? Kalmadong sinulyapan ni Harvey ang babae bago niya ibinaba ang tingin sa phone na hawak niya. Kinuha mo ang mga gamit ni Cynthia. Binigay ko sa kanya ang mga iyan, malamig na bulalas ni Harvey. Anong ibig mong sabihin? Inis na inirapan ng babae si Harvey. Sinabi na sa amin ni Ginang Lee. Ito ay akin. Binigay na niya sa akin. At saka, nakuha ng maliit na bastard ang lahat ng ito mula kay Miss Lee. Natural lang na mayroon kami nito ngayon. Walang nagtanong sa kanya na maging isang asong babae. Napakamahal ng mga iPhone. Ang mga taong walang dugong maharlika tulad namin ay walang karapatang gamitin ito. Ang babae at ang kanyang mga kasama ay nagsuot ng labis na mapagmataas na ekspresyon sa kanilang mga mukha.
At the same time, medyo nakaramdam sila ng selos. Nagsusumikap sila ng husto para lamang sa ilang daang dolyar bawat buwan. Hindi sila mangangahas na gumastos ng pera sa isang teleponong tulad nito. Ano ang karapatan ng isang normal na estudyanteng tulad ni Cynthia na magkaroon ng ganitong mga luxury item? Magpadala ka ng inspector dito. Hindi mapakali si Harvey sa mga hamak na tao. Hindi nagtagal ay nagdial siya ng numero. May mga magnanakaw dito. Kailangan kong hawakan mo ito para sa akin. Oh, tumawag ng pulis ngayon. Naka-cross arms ang babae habang nagpapakita ng mahinang ngiti. Niloloko mo ba ako? Hindi mo ba alam kung sino ang amo ng lugar na ito? Sa tingin mo ba ay maglalakas loob ang mga pulis na makisali dito? May sasabihin ako sa iyo. Kung walang warrant, hindi maglalakas loob ang mga pulis na pumasok dito. Bulalas ng babae sabay turo kay Harvey. Naniniwala siya na hindi na mababago ng isang binatang tulad ni Harvey ang sitwasyon nila ni Mrs. Lee dito. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey York ang babae at mabilis na nakahanap ng ilang kagamitang medikal para gamutin si Cynthia Zimmer. Sa kabutihang palad, si Cynthia ay nasugatan lamang sa labas. Nagamot na ni Harvey ang mga sugat na iyon noon sa larangan ng digmaan, kaya medyo madali para sa kanya. Makalipas ang 10 minuto, huminto sa labas ng Film City ang isang dosenang sasakyan ng pulis na may mga sirena na tumutunog. Ang kapitan ng koponan at ang matalik na kaibigan ni Mandy Zimmer mula noong kolehiyo, si Vivian Hall, ay nagbigay ng malamig na tingin habang naglalakad siya palabas kasama ang kanyang koponan sa likuran niya. Sinubukan siyang pigilan ng 2 security guard bago sila sinipa sa lupa. Di nagtagal, dinagsan ng mga inspector ang medical room. Kakaibang ekspresyon ang ipinakita ni Vivian nang makita si Harvey. Ikaw ba ang tumawag, Sir York? Ang iba sa silid ay tuluyang nawala ng kulay sa kanilang mga mukha matapos nilang makita ang napakaraming inspector sa iisang silid. Hindi nila inaasahan na may mangyayaring ganito. Walang naniniwala na ang gayong binata, na mukhang marupok at walang magawa ay makakatawag ng napakaraming tao dito. Ninakaw ang cellphone, laptop, wallet, pera, at mga make-up ni Cynthia. Humingi si Harvey ng listahan ng mga gamit ni Cynthia sa kanyang mga kaibigan bago ibinigay kay Vivian. Gusto kong ibalik ito sa may-ari nito. Gusto kong mahuli ang mga taong sangkot dito at harapin ayon sa batas. Itinuro ni Harvey ang babae sa medical room. Magsimula sa kanya. Galit na iginalaw ng babae ang kanyang mga mata. Talagang sumuko na siya sa puntong iyon. Hindi ako iyan. Hindi ako yun. Binigay ito ni Mrs. Lee sa akin. Hindi nag-aksaya ng oras si Vivian na dumaan sa listahan ni Harvey bago pinandilatan ang babae. Dalhin mo siya, malamig na sigaw ni Vivian. Maraming inspector ang sumugod at sinipa ang babae sa lupa habang sinusubukan nitong tumakas. Ang iba ay nagpakita ng nakakatakot na mga ekspresyon bago sila nahuli din. Patawarin mo ako. Ako ay nagkamali. Ibabalik ko lahat. Mangyaring huwag akong hulihin. Nanatiling tahimik si Harvey habang umaarte ng walang pakialam. Ang halaga ng mga bagay na ninakaw ay mahigit $300. Magsumite ng isang pagtatanong. Tawagan ang mga miyembro ng pamilya ng mga taong sangkot. Harapin mo sila ayon sa batas. Walang sino man ang may say dito. Hindi, huwag. Napuno ng kilabot ang babae matapos marinig ang mga katagang iyon. Inosente ako. Hindi mo ito magagawa sa akin. Bitawan mo ako. Magkakaroon ng criminal record ang babae kung ang kaso ng pagnanakaw ay dinala. Sa paggawa nito, hindi lamang siya mawawala ng bawat pagkakataon sa trabaho, ngunit permanenteng magkakaroon din siya ng masamang reputasyon. Maghihirap din ng husto ang kanyang mga anak dahil dito. Sa madaling salita, masisira ang buhay ng babaeng iyon. Si Harvey ay talagang walang simpatiya sa kanya. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng pagkuha ng mga bagay ng ibang tao bilang iyong sarili? Naisip mo na ba kung kailan ka tumulong na ipahiya ang isang inosenteng babae sa harap ng lahat? Dalhin mo siya. Ilang inspector ang malamig na tumitig sa mga tao bago sila kinaladkad papasok sa sasakyan ng pulis para tanungin.
Pagkatapos, umalis ang iba kasama si Vivian. Ang ilang mga inspector ay nakatalaga sa pagsasara ng eksena, habang ang iba ay tumitingin sa surveillance footage. Maraming inspector ang nag-iisip na alamin din ang nangyari. Desperado silang nagsisikap na alamin ang katotohanan ng buong sitwasyon. Ang Floatwell Film City ay ganap na nasira noong panahong iyon. Nakatitig kay Harvey ang mga kasamahan ni Cynthia sa unibersidad ng may kumikinang na mga mata. Ito ay isang tunay na lalaki. Kabanata 3440. Anong nangyayari dito? Anong ginagawa mo? May warrant ba kayo? How dare you catch people and look at our surveillance cameras all you want? Sino ang nagbigay sayo ng lakas ng loob? Mabilis na yabag ng paa ang tumunog mula sa labas bago pumasok ang 8 tao. Ang namumuno sa grupo ay si Senior Miller mismo. Napalitan ng galit ang kanyang kilos habang tinuturo si Vivian Hall at ang iba pa. Patay ka na ba sa utak? Hindi mo ba alam kung ano ang lugar na ito? Kung walang warrant, nang walang pahintulot namin, bawal ang pulis na gumawa ng anuman dito. Bibigyan kita ng 3 minuto. Pakawalan mo lahat ng bagay na ito. Umalis ka na dito kapag tapos ka na. Kung hindi, mapapaalis ko kayong lahat sa isang tawag sa telepono. Naturally, si Senior Miller ay hindi lamang ang boss ng Script Murder. Isa rin siyang shareholder ng Film City. Pinalitan niya ang sarili bilang amo ng lugar sa puntong ito. Mabangis pa rin ang kilos niya, kahit sa harap ng mga pulis, na parang mas may awtoridad. Sampal. Kalmadong naglakad si Harvey York bago sinampal sa mukha si Senior Miller. Napa-atras siya matapos masampal sa mukha na muntik ng mahulog sa lupa. Niwala siyang panahon para mag-react sa sitwasyon. Makikita sa mukha niya ang matingkad na pulang marka ng palad sa mga sandaling ito. Likas niyang tinakpan ang kanyang mukha at iniluwa ang kanyang mga ngipin. How dare you hit me, bastard? Galit na sigaw niya. Alam mo ba kung sino ang nabangga mo? Galit na galit din ang mga kaibigan niya. Wala silang choice kundi igalang ang isang maimpluwensyang tao tulad ni Mrs. Lee. Pero napaka-ordinaryo ng lalaking nasa harapan nila. How dare he act like this? Sampal. Ikaw, syempre, hindi mo ba nararamdaman? Sampal. How dare a petty proprietor like you ask for a warrant while the police are conducting investigation? Sino ka sa tingin mo? Sampal. Lahat ay nasa ilalim ng batas. Paano mo hindi maintindihan iyon? Sampal. Sa tingin mo ba ay magagawa mo ang anumang gusto mo dahil lang sa may pera at background ka? Sa tingin mo ba ang mga batas ay palabas lang? Sampal. Hindi mo man lang ako binigyan ng patas na pahayag tungkol kay Cynthia, pero nandito ka para magpakitang gilas. Sino ka sa tingin mo? Naintindihan na ni Harvey kung bakit naging ganito si Cynthia. Dapat ay dahil ang taong nasa harap niya ay inilipat ang lahat ng sisi sa kanya noon. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Harvey ang sampal. Umiikot ang ulo ni Senior Miller sa buong lugar. Hindi man lang siya nakapagpahinga. Sinaktan niya ako, Inspector. Sakat ang tanghali ang araw. Sinaktan niya ako. Hulihin ang bastard na ito ngayon din. Hindi inaasahan ni Senior Miller na magiging ganito kalupit si Harvey. Hindi man lang siya nang ahas na lumaban, kaya inutusan niya si Vivian at ang iba pa na gawin ang kanilang mga trabaho. Mabilis. Gawin na ngayon. Hindi ba dapat pinoprotektahan mo ang mabubuting mamamayan tulad namin? Hindi ba't sinabi mong wala kaming karapatang gumawa ng anuman dito nang walang warrant? Ano, nakalimutan mo na ba? Iyan ay ilang dobleng pamantayan, hindi ba?